COC to straight through LAN cabling. So, gagawa po tayo ng LAN cabling para sa straight through. T5668A ang ating gagamitin. Mayroon tayong mga materials and tools dito. Ito po ang ating crimping tool para sa pass-through. So, mayroon na siyang kasamang stripper, white stripper. So, yun, 8P. Doon ipapasok ang ating RJ45. Ito naman po ang ating RJ45. Mayroon siyang 8 pin. And ito naman po yung Cat6 na LAN cable natin. Makapal po ang Cat6. So, let's start. Una, balatan ang ating LAN cable. Pasok natin doon sa butas. Iipit lang ng konti, tapos paikutin ang LAN cable para mabalatan yung jacket. Yan. Tapos hilain ng konti, iwasan nating masugatan yung mga wires. Mapapansin nyo, mayroon siyang 4 pairs na wires. And then mayroon siyang yung plastic na yun, pang emergency cut lang po yun in case na wala tayong pambalat. So, i-untwist natin. Sundin natin yung color coding natin sa T5668A. So, white, green. So, untwist. White, green muna ang mauna from left to right. White, green, green. Ang susunod, white, orange. Tama. White, orange. Anong susunod sa white, orange? So, yan. Tabi natin. White, green, green. White, orange. Next, na kulay is blue. I-untwist. Blue. White, green, green. White, orange, blue. White, blue. Orange. And then, white, brown, brown. Yan. So, pag nakahilera na sila, pitan lang ang paghawak para hindi sila magkahiwala-hiwalay. Yan. So, habang minamasahin natin yan, hinihila, inuunat-unat para hindi sila magkahiwa-hiwalay at hindi masira yung arrangement ng color coding natin. So, i-trim natin. Trim natin para maganda yung pasok doon sa RJ45. Yan. So, habang hinawakan natin ng mahigpit, kunin ang ating RJ45, and then yung RJ45 dapat ay nakaharap sa atin yung gold na pins. Yan. Ipasok natin, ipadulas. Yan. Higpitan lang ang paggawa. Ipadulas natin para pasok doon sa mga butas. Yan. So, habang naipasok na, i-double check po natin yan kung nagkapare-pares, kung dati pa rin ba yung color coding. So, mapapansin nyo, parang may humiwalay sa color yun sa dulo. So, kailangan natin tanggalin ulit at i-arrange natin yung color coding. So, white, green, green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, brown. So, T5668A po. Kung T5668A ang una natin ginawa, and then sa dulo ng ating LAN cable ay T5668A pa rin para makabuo tayo ng straight through. So, yan. So, take note, kung lahat po na
gagawin natin ay T568A straight through, huwag po natin haluan ng T568B para iwas aberya. So yan, so okay na, pasok na. Habang naipasok na, i-crimp na natin. So yung lock dapat sakto. Yan, so medyo mahirap pumasok kasi yung mga wires. So technique lang, diskarte nyo na lang kung paano ipasok. So yan, kung mahirap, masyadong mahaba, pwede nating i-trim. Yan, mahirap pa rin. So habang mahirap, bawasan natin, trim. Yun, then ipasok ulit. Yan, so pumasok na. Kapag naipasok na, double check ulit yung color coding, then pag crimp na natin, press long, i-press natin yung crimping tool. So yan, tapos na. Next na gagawin is yung sa dulo naman. So same process, balatan, ikot-ikot ang wire at hilain ng konti-konti, unti-unti. Yan, pag nabalatan na, ihiwalay natin yung bawat pierce, pati yung plastic. So pwede nating ikat agad yung plastic kung gusto nyo para iwas sa gawal. So the same color pa rin po ang gagamitin natin sa dulo ng ating LAN cable. Ano yung dulo, ano yung color coding? T568A. So white, green, white, green, white, green, green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, brown. So habang ina-arrange niya, dapat mahigpit yung paghawak para iwas pagkahiwala-hiwalain. Yan, so masahiin natin ulit sila para magka-straight. Yan, masahi lang. Talagang may matinding pag-iipit yan gagawin natin. So yan, pag nagka-arrange na sila, pwede na natin siyang i-trim. So pagka-trim, pasok na natin yung RJ45. Always remember, para iwas baliktad, yung lock nasa ilalim, then yung gold ng mga ngipin niya is nasa ating face, nakaharap sa atin. Tapos ipasok na. Ang color coding from left to right. So yung dulo sa right is brown. So, yan, pag okay na ang color natin, always check the arrangement of the color. Pag sigurado na, i-crimp na natin yan. So yung nakapansin nyo, yung jacket dapat nakabaon, nakailalim dun sa guhit, ng guhit. So yan, yung pass-through na RJ45 ay iwas pagkakamali. Dahil siguradong madodouble check yung wires natin. So pagkapasok sa ating crimping tool, press natin ng mabuti, and then yan, tapos na. Ganun lang po. So next na gagawin, kung nakakasagabal yung ano natin, yung plastic, pwede natin gupitin na. So after that, i-check na natin sa ating LAN tester. Yan.
kunin natin yung land tester. Punta tayo sa ating pag-check. Yan, so land tester. So very old na yung land tester, kaya minsan naglulos yung mga pins. So yan, so iilaw dapat parehas sa taas at baba. Yan. So 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung lulos yung 8. So yan, so press lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung ground, wala na yun. So yan lang po. Thank you very much. Umilaw na lahat. So successful. Maraming salamat. So, sa uulitin, kailangan nating i-memorize ang ating color coding. Thank you very much. Sana'y mayroon kayong natutunan.